Sinasabi nila na ang ospital ay lugar ng pag-asa. Lugar kung saan gumagaling ang may sakit. Kung saan humihinto ang takot kahit sandali lang. Pero walang nagsasabi sa'yo kung ano ang nangyayari pagpatay na ang ilaw. Tahimik ng mga hallway at iilan na lang ang natitirang gising sa gusali. Ako si Alice. Hindi ko sasabihin kung nasaan ako ngayon. Hindi rin kung bakit kailangan kong huminto paminsan-minsan habang kinukwento ito. Ang mahalaga lang, buhay pa ako. At minsan, pakiramdam ko, aksidente lang iyon. May mga lugar na hindi talaga nagsasara kahit tapos na ang shift. At may mga gabing hindi ka pwedeng magkamali kahit isang beses. Isang gabi, bago ako bumaba ng basement, iniabot ng supervisor ko ang isang papel. Walang paliwanag, walang biro. Tahimik lang siyang nakatingin sa akin habang sinasabi, "Alice, kung gusto mong makita ang sikat ng araw bukas, sundin mo to. Kahit sabihin ng isip no na walang sense." Nang hawakan ko ang papel, napansin kong nanginginig ang sulat. Hindi sa lamig, kundi dahil sa takot. Rule number 1. Ang wheelchair. Kapag may narinig kang kalansing ng bakal sa dulo ng hallway, huwag kang lilingon. Walang nagtutulak sa mga wheelchair sa basement. Kapag narinig mo ito, pumasok ka sa pinakamalapit na silid. Ipikit ang mga mata at huwag kang gagalaw. Kapag may dumaan na malamig na hangin sa paa mo, ibig sabihin, ligtas ka na. Lumampas na siya. Rule number 2. Ang pagtawag. May maririnig kang mga boses mula sa mga bakanteng kwarto. Mahina, parang pagod. "Nurse, tulong." Huwag kang sasagot. Hindi sila pasyente. At kung marinig mo ang boses ng taong mahal mo na pumanaw na, mas lalo kang huwag lilingon. Mas alam nila kung paano kalinlangin. Rule number 3. Room 4. Wala ito sa floor plan, pero makikita mo ito malapit sa morgue. May clipboard sa labas ng pinto. Kapag blanko ang papel, swerte mo. Pero kapag pangalan mong nakasulat, may 3 oras ka na lang bago ka tuluyang kunin ang silid. Ang tinta roon ay hindi galing sa ballpen. Rule number 4. Ang salamin. Huwag na huwag kang tititig sa refleksyon mo ng higit sa 5 segundo. Kapag napansin mong hindi na sumasabay sa galaw mo ang nasa salamin, o mas malala, nakatitig ito sa iyo habang ikaw ay nakayuko, ipikit mo ang mga mata at magdasal. Kapag binuksan mo ulit ang mga mata mo, umalis ka ng dahan-dahan. Hindi na sa iyo ang anino mo sa lugar na iyon. 2:30 ng madaling araw nang biglang mamatay ang lahat ng ilaw. Walang emergency lights, walang tunog. Hanggang sa marinig ko iyon. Parang gunting mula sa loob ng room 4. Lumapit ako sa pinto. Isang desisyong hindi ko na mababawi. Sa clipboard, malinaw kong nakita ang pangalan ko. Alice. Basa pa ang pulang tinta. Bumukas ang pinto. Ang amoy na nabubulok na laman ay hindi na itago ng alkohol. Sa gitna ng kwarto, may isang nilalang na nakatalikod. Sinusuklay ang puting buhok gamit ang mga daliring puro buto na lang. "Nurse, ang lamig dito."
Hindi isang boses ang narinig ko, parang libo-libo. Nang humarap siya sa akin, wala siyang muka. Isang itim na butas lang, walang hanggan. Ikaw na ba ang kapalit ko? Tumayo siya kasabay ng tunog ng nababaling mga buto. Tumakbo ako, pero kahit anong hallway ang daanan ko, bumabalik lang ako sa tapat ng room 4. Sa ikatlong ikot ko, may humarang sa akin, isang wheelchair. At sa ibabaw nito, ang stethoscope ko, basa ng sariwang dugo. Nakalabas lang ako nang tumunog ang kampana ng simbahan sa madaling araw. Natagpuan ako ng sumunod na shift na nanginginig, halos hindi na makapagsalita. Nag-resign ako, pero ang basement hindi basta nagpapalaya. Gabi-gabi, 2:00 ng madaling araw, naririnig ko pa rin ang kalansing ng wheelchair sa labas ng kwarto ko. At sa tuwing tumitingin ako sa salamin, may anino ng clipboard sa likuran ko. Ang room 4 ay hindi lang kwento. Ito ay isang sumpa na naghihintay lang ng susunod na pangalan. At dito nagtatapos ang ating kwento ngayong gabi. Hanggang sa muli, good night.